Ayan. Isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon nito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lofasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, katarungan, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta lahat ang mga kapatiran? No? Bagong lahat ay nais ko munang pasalamatan lahat ng mga kapatid. Una, yung ipinapanalangin ang ating mga misyon, ang ating mga nilalakad o ginagalawan. Maraming salamat sa mga kapatid na ginagamit ng kataas-taasan upang sa ganon ay may mga bagay na ating mapagtulungan para ang pinakadiyos ng kaliwanagan ang mabigyan natin ng pinakamataas ng kaluwalhatian, kadakilaan, kapurihan at pasasalamat. Okay. Hindi ko patatagalin at maraming salamat sa kataas-taasan sa ibinigay, no, na karunungan, no, always yan. Okay, makinig kayo at talagang gitgitan na ito. Marami nang nangyari. Okay, yung tungkol sa pag-plane crash ng India, abangan nito ha, kasi marami tayong ibabahagi sa inyo ngayon. Okay, una, nagpasalamat ako kay Madam RD, no, kasi actually Madam, ito pagkatapos nito kasi alam ko busy siya kasi meron kami na pag-usapan. To make the story short, okay, makinig kayong lahat, okay? Una, doon nga po pala sa mga nakatanggap na ng tinatawag na golden certificate at doon sa mga hindi pa nakatanggap ng golden certificate, wag ho kayong mag-alala. At doon sa iba na ngayon lang, no, na ngayon lang ang nag-connect at saka yung iba talagang to make the story short is talagang sinisikap natin lahat ng bagay. Okay, meron akong good news. Makinig kayo. Una, aayusin natin ito kasi ayoko na ang dating na ang mga leaders ay parang nagkumpetensyahan. Kasi nung una, wala tayo sa pyramiding. Pangalawa, hindi tayo katulad ng iba na mag-recruit ka. Sa opisina, ang bayad ng kalang mga ID is 500. Pagdating sa mga leaders, ang gagawin nila, tag 1,500. So sa kanilang 1,500. So may mga ganon eksena. So tayo dito, wala tayong ganyan na para tayo nagkukumpintensyahan. Pero, malaki ho ang maitutulong ninyo pagdating dito sa may mga humahabol. Okay, una, katulad ho ng sinasabi ko, ay halimbawa, si Maria ang isang leader dito. Halimbawa dito sa amin, sa General Santos, ilan ang barangay dito? Halimbawa dito, sa Barangay Apupong, mayroong Barangay Fatima. So, halimbawa ho, para ho hindi kasi magkakagulo-gulo, kasi para magkakumpintensyahan. So, halimbawa dito sa General Santos, sa Barangay Apupong, mayroong leader dito. So, iba din yung leader. Alam nito, yung mga sanay sa mga bagay na ito, ipunin nyo muna at ito ang kailangan. Ginagawa na po ni Madam RD yung usapan namin, kasi meron ho tayong logo dyan. Bilang bahagi ng pag-iingat, kasi sa panahon ngayon, ay mahirap po yung ganon. Ikaw na yung gumawa ng tama, ikaw pa ang matatamaan sa kanila. That is the realidad. Okay. Dito,
meron tayong mga pipirmahan, ano? Okay, number 1, nakalagay doon, mga trying hard copycat. Ipapaliwanag ko ito sa inyo kung bakit natin ito ginagawa. Okay? Kasi, alam nyo ba, ito na alam nyo ba na marami ang mga hindi ko na babanggitin ha, mga members ng mga grupo, iba't ibang grupo, na talaga lang naman, grabe. Pero hindi ko rin maintindihan tong mga to kasi merong libre na ino-offer sa kanila, parang ang hirap nilang mag-comply. Pero pag mga ganyang senaryo, kung sa bagay, that is the one of the part na nakasaad sa Book of Prophecy na kung saan makakarinig ang mga tao, nandoon si Kristo ay nandoon sila. Ito yung mga release power. But anyway, dito sa atin, lahat po kayo welcome. Okay? Kisyuho na pong member kayo sa ibang grupo, dito po ay welcome po kayo. Okay? Alam nyo kung bakit? Ito yon ha? Makinig kayo. Okay. Doon po sa form, okay, gusto, mamaya, para pwede bang pa-share mo na ito bago tayo magpatuloy? Okay? Kaya sabi ko, share now, if be later. Hello kay Jeannie Marfil. Good day, ma'am. Watching from Quezon City. Rose Bingbing. Good afternoon po, ma'am. Lidwin Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sugo. Please lang paki-share po ito habang nag-ano tayo. Kasi kayo ho ang beneficiaries dito eh. Kayo po ang beneficiaries dito. Kasi alam ko na marami na naman ang manggigilait sa akin nito. Marami na naman ang manggigigil sa akin nito. Okay, bago natin ibigay yan, kailangan natin idaan dito, no, sa tamang proseso. Okay, basahin muna natin. Madam Adi, ito isasabihin ko yung basahin ko muna. Kung sino ang may mga hawak dyan, kung pwede mag-take down kayo. Romans chapter 10, verse 4, verse 18. Kailangan kong basahin muna ito sa inyo ha, kaya hindi puro mga material kasi maganda na yung meron tayong mga injection nito, mga booster, no? Okay. Romans chapter 10, mahalaga ito. Nako, please lang. Oh, yan, may batching laway pa yan. Romans chapter 10 verse 4 verse 8, chapter 10 verse 4 to 18. Makinig, please. Ay, natawa si kapatid na Jovelyn Villaruel. Okay. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Pero dito sa ating form, mayroon kayong pipirmahan dyan. Ano yon? At libre po lahat yan ha. Libre po lahat yan. Anong nakalagay doon? Abangan nyo ha. Bagamat ito nakasulat. Okay, hindi tayo magtagal. Bilisan natin konti. Matthew chapter 22 verse 36. Okay? Kailangan ko itong ibahagi sa inyo. Please lang, stay on the line. Please, i-share nyo ito. Matthew chapter 22. Okay? Verse 36 to 40. Okay. 36. Ang nakasaad dito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? No? Tanong niya. May kinalaman kasi ito sa pagpapatupad ng implementation. Kaya nga, ang ating topic ngayon sa spiritual is tungkol sa kautusan. Kasi nga, mapupunta tayo mamaya sa implementation. Okay, 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, no, ng buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakahalagang utos. Ito na, bilisan na ang release. Walang release. Okay, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ng katuruan ng mga propeta. So, bakit itong topic na ito may kinalaman sa kautusan? Pagdating ng spiritual. Okay, dito tayo ngayon, no? Vice versa tayo. Dito tayo sa implementation, no?
Ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso at isip. Ibigin mo ang iyong kapwa. Pero bakit ganon? Maraming mga grupo, no? Na kapag hindi ka makapag-member, ay hindi ka nila beneficiaries. So, nasaan ang pag-ibig doon? Tapos sasabihin natin, humanitarian. Talaga lang naman. Sana magets ninyo ako kasi may good news ako sa inyo. Okay, doon tayo sa Galatia chapter 3 verse 10 to 14. Bilis-bilisan ko to ng konti, okay? Kaya baka mainip kayo dyan. Please lang, magstay kayo kasi meron akong sasabihin na mahalaga sa inyo. Okay? Sandali lang ha. Galatia chapter 3 verse 10 to 14. Okay, si Galatia. Asan ka na, Galatia? No? Mabuti sana kung nandito si kapatid na Rangde. Ang bilis-bilis magbukas nun. No? 236. Galatia, halika na dito, Galatia. Ito na. Galatia chapter 3 verse 10. Chapter 3 verse 10 to 14 ang nakasaad dito. Oy, makinig kayo ha. Makinig kayo. Chapter 3 verse 10 to 14 ang nakasaad dito. Nabubulol na ako. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit kaya? Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Okay? Malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kita nyo? No? Nagets nyo bang ibig kong sabihin? Kung bakit ito ang ibinigay sa atin. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tumutupad, ito na, sa lahat ng itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. So, balik tayo naman dito sa implementation. Okay. Sa implementation, nakasaad dyan na kung tutuusin, ay may alam naman natin may kinalaman ito sa mga tagyaman, mga remittance account, no? Ang beneficiaries dyan ay bawat Pilipino. Kung tutuusin, wala na dapat. Kaya ito ngayon ipapaliwanag ko sa inyo. Bakit walang membership fee sa atin? Okay? Walang mga membership fee, walang ID. Kasi sa programa, every single Filipino, actually pagkasilang pa, buntis pa nga no? Beneficiaries din. Pero bakit lumalaganap itong mga to na kailangan mo magbayad? Mga katakot-takot, meron pa akong na-encounter, magbabayad ka daw ng pagiging certificate na ikaw ay magiging princess. So sabi ko, magkano ang bayad ninyo? Sabi lang, ma'am, 5,000 ma'am. Bago kami i-issue na kami po ay princess. Sabi ko, oh my God, kasi kung ako magbigay ako ng 10,000, hindi ako papayag na princess lang ako. Mas mataas ang binigay ko Diba dapat ganon? Yung mga ganong mga eksena, common sense lang. Okay? So, itong ating pinag-usapan ngayon ay may kinalaman ito spiritually at dito sa may implementation. Okay, patuloy tayo. Meron akong itatanong sa inyo, pero bago yan, punta muna tayo sa Deuteronomy chapter 5 verse 32 to 33. Okay? Kailangan spiritual, tayo dito? Spiritual material. Okay. Dito tayo sa Deuteronomy. Okay? Sundan niyo ako kung sino may mga Bible dyan. Okay? Dapat pala mga mahal kong kapatid, no, bagamat iba-ibang ating mga paniniwala at pananampalataya, no, ay dapat pala mayroon kayong mga Bible, okay? Dapat may mga hawak kayo para kaysa makipag-away tayo, marites, basahin natin to at itong Bible is the best medicine for our mga espiritu, okay? Chapter 5 verse 32 to
33. Okay, sinabi dito, sundan ninyo ako, okay? Sundin ninyong mabuti ang lahat ng inutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Okay, makinig. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Ito na. Huwag lilihis sa mga ito. Pag dito tayo sa implementation, ito na. Kaya huwag kayong magagalit sa akin. Na nakalagay sa programa, number 1 na beneficiaries is bawat Pilipino. So, bakit nagkaroon ngayon ng mga iba't ibang organization, iba't ibang mga foundation na ito'y nagiging sanhi lamang ng pagkawatak-watak, pagkabahagi-bahagi at hindi pagkakaunawaan? Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga yan talaga ang nakasulat. Dahil ang maliwanag doon, every single Filipinos. Bakit ngayon? May mga eksena na pag hindi ka makabayad ng kalang mga membership, kung ano ng mga classic ID, you're not qualified as a beneficiaries. Dito pa lang, kaya nga sinabi dito, kung dito sa spiritual, huwag kayong lilihis. At dito sa mga mahal nating keepers, ano ang sinabi? Antayin ang lilitaw, no? Kaya marami po ang hindi ngayon narilisan. Bakit? Hindi po sila sumusunod sa instruction. Yung mga sinasabing letter of instruction na nandoon sa mga hawak nilang mga kung ano yan. Kaya tayo, meron tayong papipirmahan na statement doon. No? Maliban doon sa mga nauna, okay na yon. Okay na kayo doon. Itong susunod, kasi kailangan natin medyo mahigpit, ano? Sana nag-gets nyo ako. Kasi nakakapagod din ba kayo magyaw-yaw ba? Pasalamat na ako sa mga kapatid dito kahit papano may sobra doon sa makabili ako ng tangko, charot. Hindi ba nakakapagod din kayo magdaldal, no? So, ito na tayo ngayon. Sana yung adik-adik ko. So, ito na. Dapat nakuha ninyo. Deuteronomy chapter 5 verse 32-33. Sundin ninyong mabuti ang inutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Sumunod tayo sa utos upang sa ganon mamuhay tayo ng mahaba. Patawad mga kapatid. Maraming gumanap na konsumisyon, na stress, no? Dahil sa mga paggalaw na ito, kaya yung iba nangamatay na lang, no? Kasama ba ako dyan sa pagpirma dyan? Yes, of course, no? Okay, ito na ngayon. Sana naintindihan nyo ako. Sana, sure nyo naman ito. Ano ba ang nais nating gawin? Ano ba ang nais ng Diyos na gagawin natin? Okay, implementation to ha. Bantay. Genesis chapter 1 verse 27. Kayo talaga. Anong sinabi dito sa Genesis chapter 1 verse 27? Ay, hindi ko nabasa to. Ano bang nakalagay dito? No? Okay. Nilalanga ng Diyos ang Okay, tama ba? Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Okay. Mga kapatid, ito medyo malalim-lalim to. No? Ibig sabihin, mamuhay ho tayo kung... sorry doon. I respect the LGBT, okay? I respect sa mga LGBT kaso... kung ano ang utos ng Diyos, yun ang susundin, no? Kaya hindi ko pahabain yan, no? Dalangin ko na lamang na hipuin kayo, no? Itong pag sinabi na may kinalaman ito, diretsahan sa mga tomboy at sa mga bakla, no? Pero hindi ko po kayo hinuhusgahan. Pero dalangin ko na sana maunawaan natin kasi yung mga bagay na sasabihin, this is me, ito, ganyan. Hindi, personally, hindi ko po kayo hinusgahan. Pero,
always remember, batas ng Diyos is batas ng Diyos. Kaya nga gisunog ang Gomora at saka Sodoma dahil dyan sa mga gawain na yun. But that part is, for me, is ipanalangin natin itong mga kapatid natin sa halip na sila ay husgahan. Okay? So, okay. No? Yan ang yung bang kung paano tayo inano ng Diyos. Actually po, yung about sa mga pagpaparitoke, actually ibang usapan na yan, pero that is the, na kasi yan dito na kasi yan sa sanlibutan. Okay? So, dito tayo sa awit 51, verse 16 to 17. Chapter 51, verse 16 to 17. Awit, okay? Sana nasundan ninyo ako. Okay, dito tayo sa awit. Awit chapter 15. Okay? Mag-abang-abang kayo kasi meron tayong instruction dito sa implementation. Okay? Okay. Awit chapter 15. 15 ba? No. Awit chapter 51. Sorry. Okay? Ahay. Iba talaga pag tumatanda. Charot. No? Awit chapter 51. Pagka na lang jud. Oy. Okay. Malagkit ang kamay ko sa lotion. 51 chapter 16 verse 17 nakasaad dito, okay? Hindi mo na nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang pagpakumbabat pusong mapagtapat. You see? 'Di ba? Ang kailangan ng Diyos sa atin na handog. Kaya itong mga ibang spiritual, kung sa bagay, kayo yan paniniwala ninyo yan. Okay, Lourdes Lagiman, thank you so much for watching, no? Paniniwala ninyo yan Pero, ang nais ng pinakahandog ng nais ng Diyos na makita niya sa atin, iyong pagpakumbabat at may pusong mapagtapat. Ngayon, ito bang mga na ito? Ito bang mga grupo na ito? Ito bang mga asosasyon na ito? Ito bang mga foundation na ito? Nandyan pa ba sa utos? Nandyan ba sa LOI? Sige, sabihin man natin kay Marcos, kay Ferdinand Idran Marcos Sr. Nandyan ba ang kanyang utos na magpakilala kayo ng mga anak kayo ni kanino kayong anak? Nandyan ba sa letter of instruction na kailangan ninyong magpamimber? Excuse me, no? Kahit ako nakakita ng mga ganyan, wala ho kasi doon Ang nakalagay doon for the benefits of the people of the Philippines. Wala pong instruction doon na maningil kayo ng kung anong-anong nakakatakot na mga ID, mga certification ng mga bla bla bla, mga certification as a princess, mga sultan, no? Isa pa yan, no? Hay sus, Ginoo. Okay? Maliwanag naman siguro. Okay? Ito na ngayon, no? Maliwanag na sinabi dyan. Sa awit chapter 51, verse 16 to 17. Gusto niyo pa bang ulitin ko? Hindi mo nais ang mga handog, di ka nalulugod. Sa haing ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang pagkumbabat pusong mapagtapat. Okay? Okay, dito tayo ngayon sa implementation. Dito tayo sa implementation. Wala ho sa instruction. No? Kahit kayong mga member, hanapan ninyo ang mga leader nyo kung nandyan ba sa instruction. Doon mismo sa LOI na ginawa ko ni FEM Senior. Magsuri kahit kay dyan. Huwag kayong magagalit sa akin. Ito, Exodus chapter 20 verse 5. Okay, basahin natin yan. Maraming salamat kapatid na Jennifer. Gracias. Kadungog. Exodus chapter 20 verse 5. Okay? Chapter 20 verse 5. Okay, basahin ko muna itong binigay sa atin ni kapatid na Jennifer Kadungog. Okay? Nandito nakalagay. Okay, chapter 20 verse 5. Okay, nasa na yung ballpen ko at susulatan ko. Okay. Huwag mo silang yuyukuran ni sambahin sapagkat. Okay? Ako ang Diyos na iyong Diyos ay manibuguing Diyos.
Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ayan ang nakalagay sa Exodus chapter 20 verse 5. Huwag mo silang yuyukuran. Maraming salamat sa pagbahagi, mahal na kapatid. Exodus chapter 20 verse 5. Okay? Napakaliwanag. Okay, dito tayo ngayon sa implementation. Anak ng tinapa, oo. Nakakita ba kayo ng video na nagpakilalang Reyna? Oh my God! Iti-demo ko ha. Okay. Ayan na, linya ng mga tao. Kailangan luluhod. No? Nakita nyo yon? Dahil sila yung ganito, sila yung ganon. Wag luluhuran. Okay? Kaya sabi ko nga, in my part, ng ako, ito is totoo naman eh. Di ba? Kaya nga minsan, pag may mga magbati sa akin, ang lahat ng inyong papurit pasasalamat ay aking itinataas at binabalik sa kataas-taasan. Lagi kong ginaganyan. Okay, maraming salamat sa inyong pagbahagi. Exodus chapter 20 verse 5. Okay, punta tayo sa Samuel chapter 15 verse 22. Okay, kailangan natin itong basahin ha. Kaya babasahin ko ang mga dapat ninyong gagawin. Okay, Samuel. Okay? Dito tayo sa Samuel. Samuel, chapter 15, verse 22. Okay? 15. Okay. 15, verse 22. Nakasaad dito, okay? Ito na. Makinig kayo. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Kayong mga ibang mga grupo dyan, no? Hinihingian ninyo ng kung ano-ano, kay mag-ritual ka, takot-takot, mga baka na tutumbahin, kung ano-ano. Pero ang sinabi dito, no? Sa Samuel chapter 15 verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod sa Diyos kaysa paghahandog. You see? Okay? Sa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Maliwanag, di ba? Ito sa spiritual. Dito sa mga implementation na nangyayari ngayon. Hala, katakot-takot, tumba ng baka, tumba ng mga tupa, tumba ng in a way, kanya-kanya namang yan, pero batas ng Diyos ang pinag-uusapan natin eh. Kaya, naalala ko noon, okay, this is it. Naalala ko noon, di ba vlog ko ito sa inyo? Sabi ng butik, the forbidden room. Kasi binanggit ko sa kanila, mga kurimaw na ito. Hala, may pumunta nung December, that is 2 years ago yata, o 2 years ago, no? Hala, naglagay sila doon ng mga alak, kung ano-ano, katakot-takot na ritual. Forbidden room. Nagbukas ba? Hindi nagbukas ang forbidden room. Ang forbidden room, siguro naman, nakita ninyong binahagi ko, even our President PBBM ay medyo namangha siya dyan sa forbidden room. No? May video yan eh. No? Nagbukas ba kahit anong mga handog ang dinala niyo dyan? Bakit? Bakit hindi nagbukas? Ang mga isip niyo kasi, kung sino ang makapagbukas, siya ang tatanghali na magiging hari at magiging reyna. Ngayon nagbukas ba? Wala eh. Okay? Natawa lang ako nun eh. Grabe talaga ang tawa ko nun. Ipagpaumanhin at bakit ako natawa? Kasi talagang ginawa. Itong binabasa ko, spiritual. Ano ng Diyos ito sa atin. Tapos, inaano ko ngayon dito sa implementation. Kasi, ang tao gumagawa ng sariling panukala.
Wala na kasi dito, hindi na kasi nasusunod ito. Oh, 'di ba? Oh. Kahit nga dito sa mga sinasabi, hello, kay Prime Minister General Rodrigo Fabillon, our beloved Prime Minister, no? Itong taong to, saludo ako dito pagdating ng prinsipyo. Pagdating ng prinsipyo, pagdating ng katotohanan, walang inuurungan to. General, our beloved Prime, General Rodrigo Fabillon. Okay? Thank you so much, sir. Okay? Sabi ng butiki, okay, oo. Okay, dito tayo sa Mikas, chapter 6, verse 6 to 8. Okay, Mikas. Meron tayong ano dyan ha. Okay, punta tayo kay Mikas. Tingnan mo, nangudigo pa ako. 920 para mabilis. Okay? Meron tayong kapatid na sabi niya, ma'am, talagang sinadya niya magbasa ng Bible. Kaya lang daw, hindi daw niya alam kung paano, pagbukas. So sabi ko, huwag kang mag-alala. Sa abot ng aking makakaya, hindi man ako eksperto, pero tuturuan kita ng mga teknik kung paano magbukas ng tama ng Bible. Okay, Mikas. Saan mo ka, Mikas? Uy, pag shoulder, Mikas. Ano ba yung sinabi ko? Mikas. Okay. Mikas is 920, sorry. Ay, Diyos ko si Mikas. 920, okay. Mikas chapter 6, verse 6 to 8. Okay? Dito tayo. Ang nakasa dito sa 6, okay? Asan ka na 6? Naduduling na ako. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba? Okay, may kinalaman pa rin ito ha sa implementation. Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ng gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libo-libong tupa o umaapaw na langis ng ulibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon. Maging makatarungan. Take note. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Nanindig ang balahibo ko. Parang gusto kong umiyak. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Bakit ngayon makakarinig si Lidimin? Makakarinig si Lidimin na pag hindi ka member, humanda kayo, may paglalagyan kayo, hindi kayo makakatikim ng biyaya pag ganito, hindi kayo nagbayad. Oh my God! Kaya wag kayong magtaka kung bakit hindi kayo pinapayagan na mag-release. Kaya si Lidimin, sumusunod lang din ako. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat na sumusunod sa kalooban ng kataas-taasan. Kaya marami ho sa pagdadaldal ni Lidimin. Puri na nagsugo, hindi mga sinugo, nagbunga po yan. Marami pong tumawag sa akin, marami pong nakipag-coordinate sa akin. Ang mga kripto na yan na kinabibilangan ng inyo o baka isa kayo sa nabibilang ng kanilang mga organisasyon, ng kanilang mga foundation. Kolekta dito, kolekta doon, gato, bla bla bla. Nothing's happened. Why? Hindi ko na po i-exempted ang sarili ko para wala kayong masabi. Kailangan natin linisin ang ating mga isip at mga puso. Sabi ko hindi ko nang in-exempted ang sarili ko para wala kayong masabi sa akin. Kailangan natin magpakalinis sa ating mga puso. Ngayon, sabihin niyo ako, mali ba ako? Mali ba? Mali ba ako? Maliwanag. Ngayon, may nagsabi sa akin pilosopo, Lidimin, alam mo pala bakit hindi mo gagawin? Hoy, for your info, ito lang, nakakatanggap ako. Patunayan mo sa akin. Kaya sabi ko, yan ang gawain ni Satanas. Hindi gumagalaw si Lidimin in my own understanding.
Lahat po yan ay naka-instruction. Portal patungo CB ang Forbidden Room. Yes, kapatid na Jennifer Kadungog. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. May kinalaman siya sa 7 phantoms. No? Kaya nung ako ay kinausap, no? Kaya nung April 6, dapat magkita na kami ni PBBM. Kaya lang, Kaya lang anong sinabi ko? Hindi ang ating pakikipag-usap ay usapang pangkanto lang. No? Hindi ang ating hindi ang pag kami ay nag-usap, hindi yung usapan na parang barbero lang. And I know my worth and I know my value. No? Hindi pwede na pag mag-usap kami, maghabol ako sa kanya ng oras, maghabol din ako sa aking oras. Maghabol siya sa kanyang oras, maghabol. Kailangan upuan pag-uusapan. Hindi yung ganyan na ura-urada. Kaya umuwi ako dito sa Mindanao. Kaya ako ngayon, hanggang ngayon, tinatawagan ako, go back here. Go back here in Manila. Anong sinabi ko? Hindi ko sinaraduan ang aking pinto. Hindi ko sinaraduan ang aking pinto at pagbubuksan ko pa kayo ng bintana, pati fire exit. You are most welcome. Ngunit, subalit tatapwat, kayo ang pumunta dito sa Mindanao. Para ano? Kaya nung ako ay hindi ho biro-biro, ito ibinahagi ko lang. Dahil kung si Lidimin po ay nakikipagbiruan, anong sinabi ko? Nakiusap ang isang tao, Lidimin, pagdating sa Forbidden Room, maaari ba na sumama ang ating mahal na Pangulo? 101% yes! Pero, ngunit, subalit, datapwat, listen to me. No? Hindi ko hangad ang mapahamak sino man sa inyo na nais pumasok sa Forbidden Room. Why? Kailangan mong humawak sa akin. Dahil pag hindi, talagang matatamaan ka ng lintik talaga. Kaya maraming nag-attempt, kaya marami ang Why? Ano ang nasa Forbidden Room? I, Lidimin Canoto, declared, hindi ko ito sinasabi para sabihin na kayo ay sumunod sa akin. Kayo ay umanib sa akin. Unang-una, wala akong sikta, wala akong relihiyon na itinayo. Maliwanag lang sinabi, ipaira lang kanyang katarungan. Because my DNA, ayan naman talaga si Master, kahit ako nagulat ako, why my DNA is just like nakita ko sa periodic table. Ang aking DNA nandoon sa periodic table. Mayroong, alam nyo na, no? Pinaliwanag ko na sa inyong lahat yan. Ang pagsasabi ko sa inyo, ako naman sinasabi ko sa inyo, naging patas naman ako sa inyo, naka-line up ang release. But bakit hindi ma-release? Just because walang approval. Kahit sino ka pa, kaya even our beloved Ferdinand Edrel Marcos Sr., anong sinabi niya? Whoever you are, the strong leader in the strong one nation, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Ngayon, kung sasabihin nyo kayo ang mga reyna, kayo mga may-ari, go! Hindi ka pinipigilan ni Lidimin. Go! Yan sa totoo lang. Bakit hindi ako, but so far, sa lahat na nag-invite sa akin, ito lang taong ito ang aking pinaunlakan. Maybe one of these days ay makakalabas Lidimin sa ibang bansa. Okay? At speaking of that, hindi nyo ba napansin why America implement na yung hindi mga Amerikano, hindi mga pinapawin sa mga bansa nila kaya magulo sila. Ngayon din po sa Japan, nangyayari din po yan ngayon sa Japan. Na pag hindi ka talaga Japanese citizen, talagang papauwiin ka, pababalikin ka kung saan ka galing. No?
But Lidimin Canoto, I assure you, kahit saan tayo, pwede. Why? Hindi po ito kayabangan sa inyo. Besides, sama bang pagka-English ko, pagka-pronounce? No, ayan. No? Sinabi ko na sa inyo, di ba? Telecommunication, radio communication, even the Meta, lahat ho yan, isa lang may-ari. Tinan yung pagkabagsak ng India Airways, no? Ano ang pinaka-problem doon? Naging technical. Nagka-problema sa radar. And that scenario, no? Lidimin Canoto declared. Ano kasi, yung oras, kunti na lang kasi, nasa part tayo ng last 2 minutes. Okay? The global shutdown. Automatic po yan. Automatic. Lahat kasi nakaprogram. Okay? Parang ganito yun, no? Ako para doon sa mga walang sariling kontador ng kuryente, makinig, parang ganito yun, para madali natin makatsap. Ako, meron akong kontador, okay? Ngayon, yung kapitbahay ko, nais sa akin mag-connect para maka-access siya. Okay, nahabag naman ako, sige, magkukunik ka sa akin. Siyempre, natural, magbabayad ka sa akin ng bonbon. Meron tayong usapan, meron tayong kontrata. Ngayon, hindi ka na nagbayad sa akin. To make the story short, kahit po nakalinya yung kuryente mo sa akin, kontrolado ko yan dahil akong may-ari ng kontador. Ganon din po yan sa mga lintik na yan, ng mga channel na yan. Tapos na po ang kanilang kontrata at hindi po sila, sa totoo lang, manalangin sila na sila ay aprubahan para mag-renew. Dahil kahit si Elon Musk, tingnan mo si Elon Musk. Hello brother Elon Musk. Nagkaroon sila ng iringan ngayon, baka, magmarites mo na si Lidimin, Nagkaroon sila ng iringan ngayon ni Donald Trump. But anyway, mga mahal kong kapatid, nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay mananaig sa bawat isa sa atin. Believe talaga ako sa Lidimin. Pwede ba ako sumali sa Secretly Good Day para sa inyo lahat? No? Actually, kung sabi ko nga sa inyo no need pa member dito. No? Bakit? Kapag nakapasok ka na ba dito, ganun lang kasimple, magpaayahay, tanggap linis tayo. Hello, meron na tayong gagawin. No? Hindi ho to katulad ng ibang mga organization, ng mga foundation. Makakatanggap ka ng milyon-milyon, trilyon-trilyon kada buwan. Subukan mong anak mo ngayon, bigyan mo yun ng 10,000. Tingnan ko lang pag inutusan mo yan ngayon. Nako, kung mautusan mo pa yan. Tingnan ko lang. Common sense lang. Tingnan ko lang. Kaya yun ang sinasabi ko. Lahat ng mga kagintuan, lahat ng mga precious metals, o lahat ng mga tagong yaman, mawawalan ng saysayan. Pati nga pera, mawalan nga ng saysay. Ngunit, subalit, datapwat, ano ang iiral sa ating lahat at kaninong boses ang pakikinggan? Titingalain ng buong mundo ang Pilipinas. Sa anong paraan? Dahil maraming ginto. Hilar! Puro kasi kayo ang gusto ninyo. Puro papuri sa inyong mga sarili. Ako si Lidimin, kahit masaktan na kayo masaktan, no? Hindi natatakot si Lidimin. Bakit? Hindi takot si Lidimin na walang member. Dahil hindi ako nagpapamember at wala akong binuo. Dahil even Jesus Christ sa panahon niya noon, ni fraternity ay wala siyang binuo. Kahit nagkaroon siya ng 12 disipulo. And speaking of, actually 13 yun Oy! Sandali lang. Our beloved Senador Ronald Bato
meron akong handog sa'yo. Okay? Bilang ito'y hindi pangungutya, ngunit ito po ay paalala sa'yo at sana matanggap mo ang aking paalala sa'yo. Dahil ang nakikinig ng payo ay pinagpapala. Total, you declare that you are blessed, no? Ikaw ay guided ng Holy Spirit. Meron po akong ihahandog, meron po akong ihahain handog sa iyo, mahal na Senador Ronald Bato. Okay? Ito na. Okay? Pero bago yan, tapusin ko ito. 2 Pedro chapter 3 verse 18. Okay? Magantay kayo, yung mga nagantay para dyan sa mga form ha, mga leaders, makinig kayo, magantay kayo. 2 Corinthians, tama ba to? 2 Peter, pastilan, Ginoo. 2 Peter chapter 3 verse 18. Anong nakasaad dito? 18 ba? Okay, nakasaad dito. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Yan ang ibig kong sinasabihin. Titingalain ng buong mundo ang ating bayan, hindi dahil sa maraming ginto, maraming ganito, ganyan, kung hindi sa pamamagitan ng kagandahang loob. Okay? Ipairal ang kagandahang loob ng ating kataas-taasan. Why? Oras na mag-shutdown yan. Only in the Philippines lang! Na? Bantay kayo. Meron nga pala kayo ng gishare, no? Kanina talaga parang, kasi binumbang Israel ngayon ba? Hala, kung ano-anong mga missile. Nakapagsalita ako kaganina, ipagpatawa doon sa may mga pandinig na hindi kanais-nais sa kanilang pandinig. Ipagpatawa ninyo. Nakapagsalita tuloy ako kaganina na, sana dito yan mangyari sa Pilipinas. Why? Para makita natin, kumbaga sa Bisaya, kung saan talaga itong mga nagpakilalang mga Kristo, kung anong mga pinagmamalaki, ang mga about mga spiritual, at mga hari at mga reyna. Kasi kung isa kang hari, isa kang reyna, alam mo, wala pang gera, wala pang mga ganyan. Alam mo na, you're always advanced kung papaano mo yan mapaglabanan. Kinausap ako ng isang kapatid. Hayaan mo muna at masking ako, no? Kagahapon ho, ang lakas ng ulan dito, ang lakas ng hangin. Talagang pinanonood ko yung mga kasama ko dito sa bahay. Talagang naramdaman ko sa kanila yung parang natakot din ha, in fairness. Lumabas ako. May malalaking puno dito sa bahay. Talagang nakita ko sa mga kasama ko na medyo nakaramdam ng takot kasi lakas ng hangin eh. Ngayon, naalala ko yung bagyong Odette, no? Lumabas ako. Binigkas natin ang isang bagay na ipinagkaloob sa atin ng kataas-taasan. Purihin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Nakita ng asawa ko kung paano humupa ang hangin. Ganyan po ang Panginoon. Nakalagay doon yung pananampalataya natin sa Kanya. Pero hindi ko sinasabing walang pananampalataya ng mga kasama na. Siguraduhin nyo lang ang inyong mga pananampalataya, hindi orong-solong ha! Kaya marami pang magaganap. Pastilan, Ginoo ko. Okay, dito tayo sa Romans chapter 8 verse 5. Romans chapter 8 verse 15. Tapusin natin to, wag kayong kukurap dyan. Mga leaders ha. Chapter 8 verse 15 ang nakasaad dito. Okay? Ang nakasaad dito is, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Ngayon, dito tayo sa mga implementation. Tumawag sa akin yung isang leader ng grupo. Ma'am, maraming salamat ma'am at inaksip mo kami sa aming friend request. Akala namin, ma'am, pasalamat talaga kami ma'am kasi inaksip mo kami.
natakot kami, ma'am. Wala kaming lakas na loob kasi doon yung leader namin. Pag magtatanong kami, inaalis kami, ma'am. Laki na ng ginastos namin, ma'am. Ma'am, ganito. No need to mention. Isa siya doon sa mga sumugod sa BSP nung nakaraan. At sabi pa daw, yung mga tipong ganon. So sabi ko na lang, sabihin mo sa inyong mahal na leader, kung loloobin at mararapatin, bukas naman aking pintuan sa kanila. Ang kailangan lang natin, tayo ay mag-uusap. Mag-uusap tayo na may mga kababaan ng loob upang sa ganon, masunod natin ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Yan. Maliwanag yan. Hindi ko sinarado ang aking pintuan nino man sa inyo. Pagbubuksan ko pa nga kayo ng bintana, pati nga fire exit, di ba? Pero, ngunit, subalit, datapwat. Kung mag-uusap man lang tayo, na gusto ninyo ay kilalanin ko pa kayong mga hari at reyna at luluhod pa ako sa inyo, nagkamali kayo. Iisa lang ang luluhuran ni Lidimin. Yan ang kataas-taasan. Okay? Ngayon, malapit na. Dito tayo sa mahal nating kapatid na si Senador Ronald Bato. I-ano ko na lang, isi-shortcut ko na lang ha. Para sa kapatid na Ronald Bato, Senador Ronald Bato, at para sa pakinig, basahin ninyo ang Awit chapter 106 verse 3. Basahin ninyo ang Levitico chapter 19 verse 15. Ito po ay may kinalaman sa impeachment, okay? Basahin ninyo ang Awit chapter 99 verse 4. Basahin ninyo ang Isaiah chapter 61 verse 8. Basahin nyo rin sa Lucas chapter 18 verse 7. At sa Gawa chapter 17 verse 31. Para po yan sa ating mahal na kapatid na Ronald Bato. Isaiah 32 chapter 16 to 19 at sa Exodus chapter 23 verse 1. Ito po ay may related sa impeachment. Kaya para sa ating mahal na senador na Ronald Bato, total, sinabi mo na ikaw ay guided ng Holy Spirit. Ito po ay magagamit ninyo. At sasaluduhan kita dyan kapag nakita ko dyan na yan ay gi-implement mo. Pangalawa, doon ngayon sa sinasabing 13 versus 5 votes regarding dyan sa impeachment na sinasabi ninyo. Alalahanin ninyo ang 13 ay may naghudas. At sa pamamagitan ng isa na naghudas ay ipinagkalulo ang ating mahal na Pangulong Hesukristo. At doon naman sa 5 na sinasabi, kasi yung iba tuwang-tuwa isipin nyo na lang po na yan ang mga yan. Anong laban ng 13 kung ang 5 na yan ang tunay na pagkalooban ng guided ng Holy Spirit para tumayo at tumindig para sa katotohanan. Yes, 18 verses 5. Puro fake mga harit reyna galing sa chosen one. Ang tunay na harit reyna, sila ang namumuno sa bansa natin. Mahal na kapatid na Romania Iglesia Katolika. Maraming salamat po. Okay? Ngayon, ay ano ko to, bilisan. Mga leaders, makinig kayo. Ma'am Aldi, ito po yun, isi-share ko na lang ho dito. Nakalagay dyan sa statement ninyo. Halimbawa, ako po si Cordapia, na sa wastong gulang ay nagsasabi ng pawang katotohan lamang, hindi na impluwensyahan nino man, hindi tinakot nino man, ay kusang loob na sumapi na maging beneficiary sa programang aking mga naunawaan tulad ng nakalagay dyan. Ano ba yung magiging benefits ninyo? Healthcare, education, hospitalization, livelihood, infrastructure, at iba pa.
Ako rin po ay nagsasabi ng pawang katotohanan lamang na wala pong hinihingi ng anumang salapi bilang kabayaran sa pagpapamiyembro. Yan po ang nakasuot sa doon ha. At alam din po na naunawaan at akin din pong nauunawaan ang lahat ng programa ay wala itong kinalaman sa anumang pagpapasakop ng sikta na pinaniniwalaan o relihiyon. Wala rin kinalaman sa pamumulitika, lalo na ang paggawa ng anumang pag-aklas laban sa ating mahal na saligang batas. Wala rin kinalaman sa anumang pagbuo ng hukbong sandatahan. Napakaliwanag ha? Akin pong naunawaan na ang programa ay naaayon sa nais ng Diyos ng kataas-taasan na ipairal ang katarungan. Ito ay ang pagkapantay-pantay sa mga benepisyo na dapat kong makamtan. Nagets nyo ba ang nilalaman nito? Akin din pong naunawaan na ang nasabing source of fund, no? Kasi marami hong mga leaders ninyo na hindi po alam kung saan kayo kukuha ng source of fund. Ay mula sa mga biyayang ipinagkaloob ng kataas-taasan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na gagamitin. Maliwanag doon, walang inangkin si Lidimin, walang inangkin ang mga leaders ninyo. Wala! Bilang tanda ng patunay ay akin po itong lalagdaan sa araw na ito. Yan po ang nilalaman doon at ang mga leaders, lagyan niyo yan ng name, ID number, cellphone number, at kanilang pirma o kanilang thumb mark. Maliwanag? Hindi ba kayo nasiyahan? Nakalagay doon, Aking naunawaan na ang programa ay naaayon sa nais ng Diyos ng kataas-taasan na ipairal ang katarungan. Ito ay ang pagkapantay-pantay sa mga benepisyo na dapat kong makamtan. Ang nangyayari kasi sa mga organization, ng mga foundation, aamin kayo hindi, ito yung totoo. Kapag si Kordapya ay malaki ang naiakyat sa inyong pera, ang bango-bango ng leader ninyo. Pero pag wala ng perang maibigay sa inyo, hindi lang basahan ng tao, basurahan pa! Kung sino makapagbigay sa inyo ng pera, yan ang mabango sa inyo. Pero wala ng pera, yan, sorry ka. Minsan pa yung iba, tinatanggal, inaalis, sinisipa. Ganyan kayo. O ngayon, magagalit na naman kayo sa akin. Di ba totoo naman? Hay nako. Nako po, kasama di ay ang mga taga Maguinda, ana. Alam nyo mga mahal kong kapatid, inihahayag ni Lidimin ang lahat ng ito. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ako po, kung ano man ang naririnig nyo sa akin, it's not my own understanding. Nakabase po ako kung ano ang dinidikta sa akin. Dahil maging si Lidimin ay wala rin po akong alam sa Biblia. Nasundan nyo ba? Hindi ba kayo masaya? Tama gid sila, sisipain na lang. Hindi ba kayo masaya? Hindi ba kayo masaya dyan sa nakasaad? Wala itong kulikta kahit piso. Pero kung sakaling kayo, magtipon-tipon kayo dyan at sasabihin ng leader niyo, oy, magmerinda tayo, huwag nyo nang isipin yan dahil kayo rin naman ang lumamon yan. Hindi ka ba katulad ng iba na, hala, tag 5,000 certificate ng pagiging prinsesa, hilar! At itong mga sultan-sultan, sa isang kaharian, wala pong maraming sultan. Isa lang po ang sultan. Ang ranggo lang noon, dato, at saka yung, dito banda sa may Zamboanga. No? At natong palan, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Amen. Maraming salamat sa inyo, mahal na kapatid. Joseph Luzarita, masayang masaya, ma'am. Thank you so much. Wow, amazing. God is good all the time. Please,
yung nakalagay doon sa ano na yon. Ma'am Ardy, okay na ito. Ito ipapalagay natin. Pipirmahan nila yan. Alam nyo, hindi na ako magsasalita. Sa kabila ng kaguluhan, mapalad ang bansang ito. Napakapalad. Sabi ko nga, yun namang mga accounts niya dyan is, the accounts is existing, but the claimant is fraud. Ang mahalaga, tunay lamang ang gawa ng mabuti. Darating din yan siyang ama, titindig at sa harapan sa tunay na gawa. Maraming salamat kapatid na Lucrecio Barrel, kay Romania Iglesia Katolika, mga uto-uto, mga yan, mga manhid. Ayan si Lindsay Ramos. Thank you so much po, ma'am. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Masayang masaya po kami, ma'am. Yes, wala talaga kayong babayaran. No? Wala talaga kayong babayaran. Ako po ay nagpakumbabang loob sa inyo. Humihingi po ako ng paumanhin at tawad doon sa nauna kung nagkulang man ako. Hayaan nyo at gagawan ko ng paraan na mapunan ang aking pagkukulang sa pagkilos na yan. Isa lang ho ang katawan ko. Ang gusto ko po ay maabot. Please lang. No? Katulad, sana ho yung mga bersikulo. Hindi lang kayo nakafocus doon sa ay walang bayad. Yay! Yung mga bersikulo po. I suggest, no, iba-iba naman ang ating paniniwala at pananampalataya. I suggest na kung may time kayo ay magbasa kayo. The Bible is the best medicine. Ito po ay higit pa sa booster para sa ating mga espiritu. Okay? Kaya himinumungkahi kayo nilidimin, bagamat iba-iba ang ating paniniwala at pananampalataya, magbasa kayo. Okay? Hingiin ninyo sa kataas-tasan, bigyan kayo ng tamang karunungan. Joseph Luzarita, we need a soft copy of the form, ma'am, para makapagtrabaho na kami. Yes, si Madam RD, gumagawa na ngayon, nagpa-ano ko sa kanya, no? Meron kaming usapan, meron kaming ginawa. So, ipo-forward ko sa kanya ito, okay? At maybe, no, Sir Joseph, kasi, ganito yon. Nakapunta naman talaga kayo sa bahay ko, nag-suggest ako kila Master, hiningi ko muna yung mga yero doon sa Mother Earth ko, para doon ilagay yung mga may sarili ting budiga sa mga papel. Tapos para hindi na ba kayo mapagod ba kasi Ate Helen, 'di ba? Ate Helen Kailing, 'di ba? May sinabi ako sa iyo, so magmarites tayo ngayon, okay? Thanks God for the wisdom, yes. Gina Bicino, thank you po Ma'am Lidimen sa mga info. God bless you. Thank you so much. Dinora Urbino, kung sakaling magawa at magpasa, lipunin po. Yes. Sa lahat ng kasagutan sa problema ng tao, the Bible lang talaga makikita. Yes, and oh my God, no? Actually, dito ho makikita ang formula lahat eh, no? Kahit ho yung mga inventory ng mga gold, makikita nyo po dito. Okay? Gina Tabangcora, wala pala bayaran ng ID na yan, ma'am. Yes, 101% wala. Okay? Johnny Dano, salamat ma'am, ang may lika na ang maniningil sa lahat mali na ginawa ng tao. Yes. Ma'am, pwede po bang ipasa na lang sa aking messenger yung form? Mag-ano muna ako kay Madam RD ha, kasi mayroon akong pinagawa kay Ma'am RD. May ano yan eh, no? At may logo doon at kailangan maiintindihan ninyo kung anong bakit may mga logong ganon. We need a picture of the members. Ano lang siya? Valid ID lang talaga. No? Valid ID lang talaga 'yun. No, mas pinadali natin, no? Ang trabaho mas pinadali natin, no? Yung mga unang nakatanggap ng certificate, okay 'yon. Wala na tayong ano. Mas pinadali lang natin ito ngayon dahil alam nyo naman, mayroon akong chika sa inyo. Okay, kay Chitlin Galera, magandang kaliwanagan sa lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat kay Marlene Galan Lanosga. Maraming salamat po. Lagi ma'am po kaming nakahanda na maghintay sa tamang panahon. Yes. Marilyn Trinidad, purihin ang nagsugo, makapangyarihang Panginoong Hesus sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Yes, ma'am, we will work for it and happy for our bright future. Yes, Maria Arlene Lim, maraming salamat, no, sa lahat ng ating mga kapatid. Okay? Kasi maliwanag doon, lahat doon eh. Pinapaliwanag saan galing ang magiging ng biyaya. Napakaliwanag doon. So walang pag-aangkin. Kasi ganito, ganyan. Wala.
Kaya, nakalagay dito, no? Babasahin ko ulit, ha? Wala kay maano na ako kasi may-ari ng ganyan. Walay kay mababasa dyan. Ano ang nakasaad dyan? Maliwanag. Akin pong naunawaan na ang programa ay naaayon sa nais ng Diyos ng katastasan na ipairal ang katarungan. At ito ay ang pagkapantay-pantay, no? Sa mga benepisyo na dapat kong makamtan. Okay? Akin ding naunawaan na ang nasabing source of fund ay sa mga biyayang ipinagkatiwala ng katastasan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na gagamitin. Walang nakalagay doon sa pamamagitan ni Lidimin dahil siya ang pamandyan. Wala. Napakaliwanag, hindi ba kayo masaya para dyan? Kaya hindi nyo kailangan silidimin na ano-anuhin. Kasi na-notice ko ba? Kasi parang natural lang naman siguro yun. Pero iba Diba? Parang iba kasi parang gusto na nila sambahin sila. Tapos lidimin pang sabihin kulto. Pag sure kayo dyan. No? Kaya pinapaano natin dito, akin rin po ay nagsasabi ng pawang katotohanan lamang na walang hinihingi ng anumang salapi bilang kabayaran sa pagpapamiyembro. At sa akin din pong naunawaan ang lahat. Kasi alam nyo kung bakit? Ito makinig kayo. Itama nyo nga kung mali. Halimbawa, no, nangyayari ito in realidad. Itong kapitbahay mo, no? Bagamat nagkaroon pa kayo ng hindi pagkakasunduan yan, nasumpungan ni kapitbahay ang tungkol sa foundation organization. Ngayon, kahit papaano, nahabag siya sa'yo. Ngayon, sabi, Mads, Mari, bati na tayo. Mari, meron akong Mari, gusto ko kahit papaano, inaanak ko yung anak mo. Bati na tayo. So, to make the story short, nagbati si Kumari, no? Mari, sabi ng kapitbahay number 1, Mari, meron akong nasumpungan doon, organization. Mari, kailangan na natin magpamember ng 500 kasi Mari, may mga benepisyo ganito, ganyan. Sasabihin ng Kumari, ay Mads, pasensya ka na. Wala akong pera ngayon. Ngayon, nagmamagandang loob ka. Binayaran mo ngayon si Kumari. Nagkataon na ikaw na leader na nakasumpong doon. Sasabihin, yung parang, ito yung ranggo mo, ito yung ganito mo. Di syempre ikaw parang, tuwang-tuwa ka naman kasi parang lapit ako dyan, malakas ako kay ma'am, gano'n. Ito na. Ikaw ngayon na nagmamagandang loob, tag 500 yan isinanla mo pa, nagbinta ka pa ng kambing, parang buo mong pamilya, mapamimber. Kasi nga naghabol sa sinasabing pangako, ito na, nalinti ka na. No? Ngayon, kaya nangako release, di walang na-release. Ikaw ngayon, dahil wala kang maibibigay sa grupo na yan, sa leader nila yan, yun sa nag-ano sa'yo, ang nangyari, yung ni-recruit mo, wala na nga silang naitulong sa'yo, ikaw na nga sumagot sa kanila, ikaw pang masama, ikaw pang libakin! Lumalapas-pas scammer ka! Totoo, hindi. Huwag kayong masasaktan sa akin. That is realidad. Kaya dito, ginagawa natin yan bilang proteksyon ko po sa inyo, bilang proteksyon po natin sa ating mga sarili. Okay? Pero, kung halimbawa man na kayo ay nag-ipon-ipon dyan at medyo nagkaroon kayo ng katuwaan, natural, wag nyo nang isipin. Kayo rin naman ang kumain yan. Basta dito sa atin, walang tayong ditong membership fee. Okay? Maliwanag ba, children? Okay? Alam nyo ba sa kabila ng mga kaguluhan, napakapalad ng ating bansa, pero kahit papano kailangan nating kumilos. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid, higit sa lahat, ang ipinapanalangin ang ating trabaho na ito. Okay? Maraming salamat sa inyo at kayo rin naman ay pinapanalangin ko physically, mentally, spiritually, ang kataas-taasan na magbibigay sa atin ng kalakasan, no?
mga hanap buhay ninyo maging maayos, no? Sabi ko nga sa inyo no? Malaking bagay sa akin ako. Sa totoo lang, kaya nga sabi ko, huwag kayong mapanghinaan ng loob, no? Ang tunay na kayamanan na pinag-uusapan natin dito so far ay ang wisdom na ibibigay sa atin. Yan ang tunay na kayamanan na hindi mananakaw nino man. Yan ang tunay na kayamanan na hindi may scammer ng iba yan. Yung karunungan, wisdom na nanggaling sa kataas-taasan sapagkat ito ay higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa at higit sa lahat, ito ay magliligtas sa atin ng ating mga kapangamakan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang hapon po sa inyong lahat. At Madam RD, ito po ay akin ang itatype sa inyo. Okay? Antayin nyo lamang mga ibang leaders. No? Sabi ko mga leaders, walang mag-away-away na parang kasi hindi to kompetensya. Halimbawa po, dito sa General Santos, okay, halimbawa dyan sa Isabela, no? Ang ano bang tawag doon? Pinaka-regional ninyong leader dyan is si Ma'am RD, no? Dito, magkaroon tayo ng coordination lang po, no? Pwede naman po, halimbawa, hindi naman natin maiwasan yan, ano? Halimbawa, dito sa may General Santos, kung barangay Apupong ka, meron doon sa barangay Fatima, sige, ipunin nyo po yan. Tapos, hindi ho kailangan na ang kailangan nyo lang dyan, valid Xerox ID, wala na pong iba. Wala na pong mga kung ano-ano para magiging beneficiaries ka lang. Sa program nga, di ba? Every single Filipinos. Ngayon ang mga badyaw, mga kapatid nating badyaw, alukin nyo rin. No? Mga kapatid natin yan, mga kapatid na badyaw. Mga kapatid natin, at huwag kayong mag-alala, mga kapatid nating mga katutubo. No? Ay, yan. Talaga lang naman. Hay nako. Sa ngayon, aking ibinabalik ang pinakamataas na pasasalamat, pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa nag-iisang Alpha Power Omega. Mabuhay po tayong lahat. Nerissa Isguera is watching. Miliani Rivera Delgado. Ayan. Huwag masyadong isipin ng biyaya na yan. Nasa ating kamay ang tunay na biyaya. Yes. Okay. Kay Ate Talents, Kabasag Iniego, kay Lalabs Stanislao. Thank you so much. No? Sino pa ito? At sa lahat po sa inyo. Pinky Apiles, I got you, Ma'am Lidimin. Mabuti pa nga siguro walang mahawakan na pera. Basta magtrabaho lahat. Basta sahuran tayo ng maayos para sapat na mabibili natin ang pang-araw-araw nating pangangailangan. At mabibili natin ang pang-araw-araw nating pangailangan at kung ano ang pinagkaloob sa atin ay ating pangalagaan. Yes. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat. Okay? Please, paki-share naman po sa iba nating mga kapatid. Okay? Ipagpaumanhin kung may mga puso na mga nasaktan. Wala po akong intensyon na kayo po ay aking sagasaan. Ngunit, ang dikta ng Espiritu ay hindi po natin maaring baguhin at hindi ko po maaring bawasan o dagdagan kung ano naman po ang ipinagkaloob sa akin ng karunungan sa pagkakataon nito, sa oras nito, ay yun lamang po. Okay? Maraming salamat and have a blessed divine hope, everyone.